Narito na ang pambato ng Yamaha. Ang NMAX version 3 ay nandito na sa mga kasa. Dito ko natagpuan to sa Rofali, Bacoor. At tingnan natin maigi ano yung meron sa motor na ito, ano yung mga pinagbago. At sa tingin nyo, kakasa kaya sa market? Sa mga naglalakihang competitor nito kagaya ng PCX, nandiyan din ng ADB at isama pa yung mga China brands. Pagdating sa mga maxi scooter sa Pilipinas, ito ang naging number 1 ng umpisa at ngayong version 10 na ito madadala niya pa rin kaya ang pagiging number 1 maxi scooter sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin. Hintayin pa natin yung Aerox Turbo, sabay mo pa yan. Yan ang pag-uusapan natin sa kabuuan ng video na ito. Boss Motovlog. Balikan natin ng mga panahon. 2015, panahon na sumibol ang nag-iisang NMAX. Isang 150cc na maxi scooter. Ito yung pinakabunso sa mga maxi scooter family lineup ng Yamaha. Nandyan ang X-Max, andyan ang pinakakuya niya na T-Max, at ito na nga ang pinakamaliit sa mga magkakapatid. Isang patunay ng tagumpay ng NMAX sa Pilipinas na ang Pinoy ay talagang mahilig sa mga malalaking motor. Maliit na tao pero malalaking mga motor ang hilig. At dahil dyan, kaagad na umani ng tagumpay ang NMAX sa Pilipinas at isinunod na nga ang Aerox version 1 noong 2017. Namayagpag ito at halos punuin ang kakalsadahan ng Metro Manila hanggang 2020. Inilabas naman ang version 2 ng NMAX. Daladala ang tagumpay ng version 1 at tumagos hanggang version 2. In-enhance ang makina, dating 150cc ginawa 155 at ito ay tinangkilik pa rin ng masang Pinoy. 2021 naman inilabas ang version 2 din ng Aerox. Ang NMAX at Aerox ay nagsishare ng isang makina. Parehas ang technology. 155cc 4 valves liquid cooled na kayang sumipa ng 15 horsepower. At syempre idagdag mo pa yung Bluecore technology at VVA. At ngayon makalipas muli ng 5 taon, kada version ay 5 taon ang pagitan, ay naglabas na naman po ng panibagong version. Ito na yung version 3 ng NMAX na mainit-init pa ngayon sa mga kasa. Napakabihira pa lang makakita nito sa ngayon, pero syempre kalaunan dadami na rin yung stocks niyan. At syempre, pagka ganyan lumabas ang bagong version ng NMAX, mga ilang buwan na lang pagitan niya, kasunod na niyan ang Aerox version 3 naman. So pag-usapan muna natin ano meron dito sa version 3 ng NMAX na ito na talaga namang tinangkilik ng masang Pinoy at bibihira po sa mga rider ngayon nang hindi nakakakilala sa NMAX dahil sa sobrang kasikatan nito. matalas ang mata mo at alam mo ang mga pinagmulan na version nito, ay hindi mo maikakaila na ibang-iba ito. Angat sa lahat ng mga version, pero kuha niya pa rin yung tindig ng isang maxi scooter na NMAX. Kitang-kita mo ang pagkakaiba sa kanyang headlight assembly, ganun din sa likod, yung kanyang taillight assembly at sa panel.
na may pagkakahawig na po sa panel ng XMAX 300. Diyan sa part na yan ng NMAX, diyan mo makikita yung mga pagkakaiba nila. Pero the rest, pag tingnan mo sa side profile, side fairings, yung tindig niya, NMAX na NMAX pa rin gaya ng dati. Na nagkakarga ng 155cc engine, liquid cooled 4 valves na kayang sumipa ng 15 horsepower. Same engine specs pa rin yan kung ano yung inilabas ng version 2. Ang naiba lang yung kanyang design. Ang kaibahan lang dito sa version 3 na ito ay yung kanyang body fairings at design. Pero may isa pang variant na inilabas sa Pilipinas, yung tinatawag na TechMax. NMAX TechMax na kung saan deturbo na po ang tawag nila dito o tinatawag na YECBT. Na kung saan hindi na bola ang nagpapagana sa inyong transmission, kundi sa pamamagitan na lang po ng electronics. Ibig sabihin, dalawang variant, isang standard at yung TechMax ang inilabas dito sa Pilipinas. Hindi kagaya ng Indonesian release, nasa 5 variant po ang meron ang NMAX version 3. Sa atin po ay 2 lang. So itong standard na pinapakita ko sa inyo, gumagamit pa rin po siya ng bola para mapagana ang yung CVT. Samantalang yung isang version naman na TechMax, hindi na po gumagamit ng bola kundi isang electrical command na pinapagana via ECU. Siyempre, kagaya ng dati, keyless pa rin ang motor na ito. Meron din po yung saksakan ng cellphone o charger. Pag mapalayo ang biyahe nyo, wala kang problema na mag-charge ka. No? Itong standard version na to ay nagkakahalaga ng 155,000 pesos. Samantalang yung TechMax naman nagkakahalaga ng 175,000. Dito sa Rofali, medyo mataas ng konti. Ewan ko lang sa iba, syempre kasama pa dyan yung insurance, rehistro ng motor mo kung ilang taon yan. Dala ka lang ng 2 valid IDs, proof of billing, at yung iyong lokasyon syempre. At kung COE meron, mas maganda, pwede sa hulugan dito sa Rofali, Bacoor. Sa front face, makikita mo yung kaibahan sa version 2. Dito naka-projector headlamp na po siya, yung high and low niya. Tapos yung daytime running light niya ay nagsisilbing parang mata, at sa kabilang gilid naman integrated na dyan yung kanyang mga turning lights. Sa taillight ako mas nagagandahan ng disenyo yung kanyang integration dito ng mga LED lights, yung mga turning lights nandiyan na rin po sa may bandang ibaba. Dito sa kanyang turning lights, mga bossing, nasa bandang ibaba po siya ng inyong tail light. Napakaganda ng assembly dito sa kanyang tail light. Sabay mo pa yung dalawang reflectors, added visibility na rin. Nakadebaso na rin ang kanyang dual shock sa likod at naka-disc brake harap at likod. Equip po ito ng ABS, kumbaga sa harapan may ABS, single channel po. So sa halagang 155,000 pwede mong maiuwi. Nagkakaiba-iba pa yan sa kasa na mapagtatanungan nyo. Depende po talaga sa kasa yan kung paano sila magproseso, lalo na kung kuha kayo ng installment. Hanggang sa muli, kukuha ka ba? Version 2? Version 3? Alin sa dalawa? Version 2 o itong disenyo na to? Kayong bahala mga bossing.